maganda naman po ang relationship ni Secretary Aliling kay Mayor Joy Belmonte, and yung Quezon City and DSUD have good working relationship. So in fact, meron ho silang apat na public rental housing projects in QC. No, almost 1,000 families po ang beneficiaries po nitong public rental housing. So yes, they will coordinate with the Quezon City government for itong mga endeavors na ito. Salamat, Mr. Chair. Specifically, formal consultation at posibleng memorandum of agreement na kikilalanin ng QC bilang co-implementor ng NLEC Segment 8.2 Socialized Housing Component. Yes, Mr. President, in fact, kasama talaga ang QC dito po sa Segment 8.2. In fact, nakita ko kasama rin ng Valenzuela. But wala yata kaming, may informal settlers ba kami? Wala yata eh. Meron din pala kaming informal settlers. So, yeah, I just saw in the map na, mahaba ho siya, no? It's a very big project. It crosses multiple cities, Valenzuela, QC. So I'll also request LGU Valenzuela to coordinate with QC in terms of consultation and social preparation. And also, ang department will also coordinate with QC government naman po in regards to this social preparation and coordination. Maraming salamat po, Mr. Chair, kay Secretary at sa buong DSUD family, yung key shelter agencies. I think I'm so happy to, every once in a while like now, to end an interpellation on a happy note. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa DSUD, sa QC government, at sa mga constituents, partners nyo doon, ng mga informal settlers. Maraming salamat. Thank you, Senator Risa. Nakabawi na ako sa iyo. Kasi kahapon mainit yung ulo natin sa DICT. Pero, opo, doon ako sa department uminit ng ulo, hindi po sa inyo, Mr. Chair. Salamat po. Si Secretary Ililing, mas ito, cool. Salamat po, Secretary. Thank you, Mr. President. Mr. President, before we continue with the budget of the DSUD, the Department of Housing, we'd just like to welcome to the Senate His Excellency Bibata Nebi Quadrago, non-resident ambassador Burkina Faso to the Philippines, together with the Honorable Honorary Consul General Consul Robert Goyutay, Consulate of Burkina Faso in the Philippines, with his wife, Ms. Fego, and si Khalifa Somali and Madeline Tiemptore, Mr. President. We'd like to welcome them to the Senate. Thank you to our guests, to Ambassador and the party together. Welcome to the Philippine Senate. Thank you, Mr. President. Thank you for visiting. Yes. Mr. President, one other member wishes to interpolate the budget of the may we recognize Senator Robin Hood Padilla, Mr. President. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya sa pagbanggit po sa aking bisita. La patrie ou la mort, nous vaincrons. French. Fatherland or death, we shall overcome. Opo, pwede po bang magtanong sa atin pong mahal na kaibigan? Pero wag in French. Hindi ako marunong mag-French. Hanggang doon lang ang French ko. French fries pwede. Marami lang po akong mga gustong tanungin, pero ang lahat po na yun ay nabanggit na po ni Senator Risa, kaya ang mangyayari po sa akin ay manifestation na lang. Pero meron po akong video bago po ako mag-manifest. Ito po ay kuha sa Cebu, na interrupt po ang video, pero malinaw naman po doon sa video, nakita po natin na nakalulungkot po ang sitwasyon na ito, sapagkat dito po nagkaroon po ng legal law, at ito po yung RA 7279. Sa Section 29, ang sabi po doon, resettlement. Within 2 years from the effectivity of this act, the local government units, in coordination with the National Housing Authority, shall implement the relocation
and resettlement of persons living in danger areas such as esteros, railroad tracks, garbage dumps, river banks, shorelines, waterways, and other public places such as sidewalks, roads, parks, and playgrounds. The local government unit, in coordination with the National Housing Authority, shall provide relocation or resettlement sites with basic services and facilities and access to employment and livelihood opportunities sufficient to meet the basic needs of the affected families. Nais ko lang pong magkwento po sa inyo dahil hindi lang po ako galing sa Cebu, galing din po ako sa Negros at galing din po ako sa Bicol Region. Gusto ko pong ipaalam sa ating mahal na ahensya na aking pong partner sa loob ng 3 taon. Marami din po kaming project na nag-umpisahan ng NHA. Gusto ko pong iparating po sa inyo na karamihan po sa mga napuntahan kong tamaan ng kalamidad. Isa lang po ang kanilang kahilingan. Sila po ay maalis sa lugar na yon at mailipat sa isang lugar na sila po ay safe. Nakikita niyo po yan, kalsada po yan, naging waterfalls na. Ganyan po ang sitwasyon. Gusto ko pong malaman po din ninyo na sila po ay hindi ko malaman kung bakit pinayagan ng local government na tumira itong mga taong ito sa riverbanks, sa mga tinatawag po nating daanan ng natural na tubig kapag umuulan. At yung iba ginawa pang barangay. Hindi ko po talaga maintindihan paano nangyari yun na itong mga taong ito ay pinayagan doon tumira. At noong nandoon po ako at nakipagtalakayan sa kanila, ang sabi po nila sa akin, wala daw pong ino-offer na resettlement o relocation sa kanila ang NHA. Nakalulungkot po dahil kinausap ko po yung local government, dribble ang nangyari. Ang sabi po, tinuturo naman po kayo. Kasi ang sabi sa batas, sila ang mag-aalis, kayo ang mag-resettlement. Ang nangyayari po, turuan. Hindi po ako magtatanong na. Ako po yung nagmamanifest lang. Ang nangyari pa po, dumating pa yung isang ahensya ng gobyerno, imbis na ang i-offer sa kanila ay resettlement o ialis doon, magbibigay lang daw po ng bubong at kahoy. Ibig sabihin, dyan pa rin kayo titira. Pag dumating uli yung baha, bahala na kayo sa buhay ninyo. Parang ganun po. Gusto ko lamang pong ipaalam sa lahat na dyan po sa Cebu, meron pong namatay dyan, 8 sa isang pamilya. 8. Isang pamilya po yun, 8. Doon po sa Negros, 14. Isang pamilya. Kaya sayang po, kitang-kita po natin, no? Nandiyan po sila sa pambihira, oh. Kaya sana po, tatagal lang po tayo dito kung magtatanungan pa tayo. Baka po sa 2026 na ako magtatanong kung ano po ang ginawa ninyo dito sa nangyayari na to sa ating mga kababayan. Mga mahal kong nasa gobyerno, hindi na po namamatay sa lunod sa tubig ang ating mga kababayan. Namatay po sila sa lunod sa putik. Nung pumunta po ako, lagpas tao ang putik. Hindi na po makita. Yung pong isang pamilya, hindi nila nakita na yung kapatid niyang 3 dahil nalibing na po sa putik. Kaya sana po, ito po ang tingnan natin. Ito po ay urgent, emergency na po ito. Kailangan po natin itong aksyonan na ngayon na dahil baka may dumating na naman na bagyo. Sabi po tayo ng sabi na ito na ang sitwasyon natin. Mas lalakas ang bagyo, mas dadami ang baha. Siguro po ito po ang panahon para ipakita natin talaga na ang ating gobyerno ay re-responde sa taong bayan. At ito po ang kailangan sa ngayon na. Ma-resettle po sila, ma-relocate po sila. Diyan po sa Negros, ako na po mismo naghahanap ng lupa para sa kanila. Ang sagot sa akin, hindi dito. Mahirap humanap ng lupa dito dahil puro asindero dito.
Makakaaway natin dito ang mga asyendero. My goodness gracious. Kaya sana po, mga mahal kong kababayan sa ating gobyerno at sa inyo po, tulungan niyo po ako. Sa 2026 na po ako magtatanong. Maraming salamat po. Maraming salamat, Senator Robin, at loud and clear po ang inyong mensahe sa Department of Housing at nanggaling rin po ako dyan at tama ko kayo, yan talaga ang sigaw ng mga kababayan natin sa Cebu, particularly sa Talisay, sa Cebu City, sa Mandaue, na mabigyan ho sila ng disente at ligtas na pabahay. No? Ayaw naman ho nila tumira doon, pero dahil sa hirap ng buhay, wala rin paglilipatan, kumbaga napuwersa ho silang tumira ho doon. Pero ang DSUD at nakikipag-coordinate po sa mga local government units, very challenging dahil bibili ho ng lupa, pero nagko-coordinate ho sila para po mailipat itong mga pamilyang ito sa mga danger zones or danger areas. Kaya maraming salamat sa inyong pagbibigay ng paalala. Thank you, Mr. President. Mr. President, next to play the budget is Senator J.V. Ejercito, the author of the Department of Human Settlements and Urban Development Act. Senator J.V. Ejercito is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. A pleasant afternoon to the DSUD family, our Chair, Community Finance, Senator Gatchalian. Anyway, it has been 6 years since the passage of the creation of the Department of Human Settlements and Urban Development. It was passed in 2019. Of course, I'm very proud to have sponsored and authored this measure, no? Together with our colleagues here supported. Of course, Enrisa was here. Then, Senator Zubiri was the majority leader, and Senate President Soto, no? Under his administration when we passed this landmark legislation. Together, it was also passed together with the Universal Healthcare Law. So these are two landmark legislations that we passed during that year. But sad to say that after 6 years, we still have a long way to go. Still a lot of challenges. Siguro alam po ng DSUD family yan. Hindi naman po lahat talaga. It cannot happen overnight. No? Wala naman pong magic na pagkapasa ng batas, gaganda na po lahat. Just like universal healthcare, now it is being felt slowly. It's by next year, it will now be more effective. But it took almost 6 years for it to be realized. I think itong housing sector will have a lot more challenges. So, based on what we've heard earlier, the backlog back then, as far as I can remember, Mr. President, when we were drafting the measure, was about 2 million at that time. And now it grew exponentially. Nasa 6 million na po ba ang backlog, no? As I was listening. So ang bilis po ng paglago ng backlog if you do not really construct those houses. Kaya lang challenge talaga, no? Yung 1 million houses that was planned under the 4PH, under this administration, ngayon po magiging 1 million na lang until the end of the administration. But then, being the principal sponsored author, of course, we have to make sure that this measure the program under DSUD will be more effective, no? Kasi we do not want, ang gusto natin walang matirang squatter sa sariling bayan. Anyway, just like to ask a few questions and on a few issues. So just like to ask us, yung po mga mga bagong can we know the names of the new USECs kasi bagong familiar faces na po sila. Ko lang when we started drafting this measure ever since the Housing Summit, wala na ho akong nakikilala ng familiar face sa kanila. So just a rundown, no? The key officials, can we have their names?